Nagulat ako. Kasi first time ko na-meet yun. Kapit-bahay nila. Classmate ni Grandma. Ibig sabihin, matanda na. And yet, sinabi niya, Pastor, totoo sa akin yung mga pinagsasabi mo. Hindi ko na maalala kung ano doon. Marami. Pero hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, tinamaan siya. Alam niyo kung ano pumasok sa isip ko? Sana all. Hello? Sana all. Bakit? Kasi hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Why? Because some of us are double-minded. Hindi natin nililay down kung ano yung dapat ilay down. At hindi tayo nakatingin dun sa dapat tignan. Ngayong umaga, kanino tayo nakatingin? Of course, I'm not referring to your literal eye. Kasi ngayon, sa akin kayo nakatingin eh. Pero ano ako, iiwas mo. Kasi hindi na. Very awkward naman habang nakikinig ka. Di ba? Very awkward. Wala kang choice kundi tumingin sa harap. Kasi preaching pinag-uusapan natin, hindi sightseeing. Bagamat doon mo malalaman kung ang isang tao hindi interesado. Hindi siya makatingin. Tama? Kaya sa homiletics, napakalaga ng eye contact. Kasi doon mo malalaman kung nagpe-penetrate ba yung sinasabi mo, naiintindihan ba. Pero tingnan nyo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ano man kabigatan meron tayo, may solusyon kay Kristo. Ano man yung pangamba mo, papawiin ni Kristo. Paano mapapawi yung mga pangamba na meron tayo? Paano? Philippians chapter 4. Manalangin. Kasi pag nanalangin ka, pinatunayan mo, nagtitiwala ka. Kasi ba't ka mananalangin kung di ka naman nagtitiwala? Di ba? Ano magiging resulta pag nanalangin ka? Gagaang. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind. Gagaang. Pero yung panalangin is not in itself yun yung solution. Hindi, kasi you have to lay down. Lay aside. And once you pray, you need to make sure na hindi mo na bit-bit. Bakit? Kasi yung principle na tinuro ng footprints in the sun, naalala niyo yun? Nung isa na lang, yung pair of footprints, yun yung panahon na siya ay bit-bit. Ano yun sabi? Kinarga. So, he endured the cross, despised the shame, and he sat down at the right hand of the throne. So, what's the cure to double-mindedness? Single-mindedness. Si Kristo lang. Wala kang ibang dapat tignan. Wala kang dapat pagtuunan ng iyong pagtitiwala. Wala kang ibang dapat lapitan. Wala kang ibang dapat kapitan. Si Kristo lang. Sapat na. Yan yung Psalm 27 po. Ano sabi sa Psalm 27 po? Take note. Single-mindedness. Kaya ginamit ko yung word na
One thing. Wala nang iba. Ano sabi ni David? One thing I desired. Ano yung one thing na desire niya? And he will continue to seek after. Ano yun? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His holy temple. So, sino yung dinidesire niya? Walang iba, kundi ang Lord. Hello? Pareho ba tayo ng statement? Ito, problema. Hindi masabi yan ng mga double-minded. Sa kanila, hindi one thing. Many things. Many things. Now, I'm not saying masamang mamasyal. I'm not saying na masamang may kaibigan. I'm not saying na may mga gamit ka. Hindi naman in itself masama yung mga yon. Alam niyo kung kailan nagiging masama yung mga yan? Kung nagiging central sila sa buhay mo. Na diyan ka maligaya, kaya wag mo kong kontrahin. Yan na. Kasi kung hindi si Kristo ang kaligayahan mo, may iba kang kaligayahan. Tama? Ito na, hindi ko natatanungin kung ano pa yung ibang kaligayahan mo. Kung hindi si Kristo ang kaligayahan mo, mali yan. Mali yan. Naiintindihan? Nakukuha ba? One thing I desired of the Lord. Kasi kung hindi ang Lord, mali yan. Joren, L1, kung meron nangunguna sa kaligayahan nyo, dapat ang Lord. Hindi si Ryzen. Tama? Kasi maging si Ryzen galing sa Lord. Kundi dahil sa Lord, walang Ryzen. Tama? Huwag niyo kalimutan yun. Yun yung Deuteronomy chapter 8. Forget not. Bakit? Kasi ang tendency, makalimot tayo. Kaya ako sinasabi, ba't ko sinisingle out si Joren at saka si Ryzen? Kasi ang tendency, pwedeng maging sentro ng attention nila si Ryzen. Iyon yung warning sa Deuteronomy. Pag dumami na ang ari-arian nyo, pag dumami ang mga alaga nyong hayop, pag dumami ang ginto at pilak nyo, pag marami nang dumami sa buhay nyo, lalo na yung anak, huwag nyong makalimutan ang Diyos sa pinanggalingan ng lahat. Yun yung preaching ko kahapon. May tinamaan! Sabi ko sa loob-loob ko, sana all. Sana all. Bakit? Malapit na dumating ang Panginoon. At marami in the Christian community, kasama natin, and yet ang puso wala sa Panginoon. Panahon na para maging sentro ang Diyos sa buhay natin. One thing I desire. Sino nagsalita? Si David. Ganda nung sinabi niya. That I will seek after. Tignan nyo. Ito yung aking ipe-pursue. Ito yung magiging purpose ng buhay ko. Ito yung magiging principle na magpapaikot ng buhay ko. Si Kristo lang. That I may dwell in the house of... Alam niyo kung ano yung sinabing I may dwell in the house of the Lord? That's our ending. Kasi sa mauuwi ang kaluluwa natin. Aber?
Yung house of the Lord dyan, hindi lang templo yan. Hindi. Kasi yung templo is, that I may inquire in His temple. Ano yung house of the Lord dyan? Heaven yan. Na balang araw, makakasama natin ang Lord. Amen? Balang araw, tayo ay makakapiling niya. And take note, magpakailan man. Tingnan nyo, Mark 10:21. Mark 10:21. Kung si David, sabi niya, this is one thing I desire. Ano yung dinidesire ang Lord? Mark 10:21, ito yung kulang doon sa mayaman. Tingnan nyo. And thus beholding him, sino to? The rich young ruler. He loved him. Yung word na love dyan, naawa siya. Nahulog ang puso niya doon sa tao. Parang nadurog. Why? Sinabi niya, and he said unto him, one thing thou lackest. Kung ano yung one thing na dinidesire ni David, yun yung kulang doon sa mayaman. Bakit? Kasi gusto niya sumunod kay Kristo. And yet, nung sinabi ni Kristo kung ano yung kondisyon, iwanan mo lahat yan, ibenta mo, ipamahagi mo sa mahihirap. Gusto niya sumunod sa Lord. Natanong niyo ba kung bakit? Gusto lang. Maraming ganyan. Ano yung kulang? Walang pagmamahal sa Panginoon. One thing thou lackest na meron kay Haring David. One thing I desire. Doon sa mayaman, yun yung kulang. Bakit? Kasi nung sinabi ng Lord, iwanan mo, ibenta mo, ipamigay mo, nalungkot siya. Bakit? Sabi, sell whatever thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up thy cross, and follow me. Next verse. And he was sad. Ay! Kasi makikita natin dito kung ano yung desire ng puso niya. One thing thou lackest. Ano yung kulang? Pagmamahal kay Kristo. Bakit? Kasi naging obvious, mas mahal niya yung kayamanan niya. Sumunod ba siya kay Kristo? Hindi. Bakit? Kasi hindi niya mag-give up yung kayamanan niya. So ano kulang? Alam niyo na. Ngayong umaga, meron ba tayong ibang mahal aside from Christ? Kasi sa totoo lang, kung meron kang ibang mahal aside from Christ, hindi ibig sabihin, hindi mo mahal ang Panginoon. Hello? Hindi natin binibigyan ng puwang ang ating pagmamahal sa Panginoon kung merong ibang nandiyan dyan. Kasi sa totoo lang, kung si Kristo yung nandiyan dyan, hindi po pwedeng makapwesto yung iba. Kasi wala siyang pwepwestuhan. Tama? Kaya nga ang sabi ng Lord, ibenta mo, ipamahagi mo sa mahihirap. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Anong sinasabi ng Lord? Tanggalin mo muna sa trono yung nakaupo. At saka mo ko paupuin. Alam niyo, kaya may mga tao, bagamat naglilingkod sa Diyos, di ba? Naglilingkod sa Diyos, pero hindi papasok ng langit. Bakit? Kasi mas mahal ang kasalanan kaysa ang Panginoon. Kaya sino yung sasabihin ng Lord na, hindi ko kayo kilala, sino ba kayo? Ito yung masakit.
Lumayas kayo sa harap ko. At ba't sila pinalayas? Kasi sila manggagawa ng katampalasanan. Hindi pwedeng maupo ang Panginoon kung may ibang nakaupo. Hindi ka pwedeng kumapit sa Panginoon kung meron ka ibang kapit. One thing I desired, sabi ni David. Sabi ng Lord sa mayaman, one thing thou lackest. Tanong, may kulang ba sa atin? Ulitin ko yung tanong. May kulang ba sa atin? Minsan, sobra tayong pag-aalala kasi kulang tayo ng pagtitiwala. Minsan, sobra tayong magmahal sa mga bagay-bagay at kung kani-kanino kasi kulang tayo ng pagmamahal sa Panginoon. One thing thou lackest. Tignan natin si Maria. Luke chapter 10, verse 42. Tignan natin si Maria. Si David, si mayaman, si Maria. Luke chapter 10, verse 42. Ano sabi niyan? One thing is needful. Kaya ang mahalaga yun, naalala yung 3C? God is giving us a chance to make a choice to change. By the way, yung to change, hindi pa huli. We can still do that. Pwede pa. Pastor, kasi maikli na ng panahon eh. Yun na nga eh. Kaya nga dapat apurin mo. Pero as far as God is concerned, you still have the chance. What's the goal? To change. Magbago. So ano sabi diyan? One thing is needful, and I'm happy to say this. And Mary has chosen that good part. Palitan niyo yung pangalang Mary, ilagay niyo yung pangalan niyo. Now, pag nailagay niyo na yung pangalan niyo, tanungin niyo, totoo ba to? So, ba't may ganun tanong? Para masigurado natin na tayo yun. Kasi pwedeng hindi yan. Tama? Kasi hindi lahat na nagsisimba. And Mary had chosen that good part. At ito yung maganda. Pag pinili natin yung tama, hindi ito maagaw sa atin. Hindi ito mawawala. Hindi ito mag-e-expire. Wala itong deadline. Pagka kami, ginagamit namin yung data namin kasi nakagomo kami. Pag may message ako, ayaw mag-send, alam mo na. 400 yan, 399. Daddy! Pag gumano na si Carol, hindi ako makasend, ikot lang ng ikot. O, habang send ka ng send, ayaw mag-go through, ikot lang ng ikot. Minsan, maaawa ka sa phone mo, baka mahilo eh. Naisip ko tuloy yung mga nagsasabing Kristiyano sila, pero ang buhay nila umiikot sa kasalanan. Kaya hindi nakapagtataka, maraming Kristiyano nagrereklamo ng pagkahilo sa buhay spiritual. Kumustahin mo, eto, ganun pa rin.
Yung sagot na, okay lang. Okay lang. Matamlay. Kumbaga sa kape, malamig na. Hindi na masyado masarap. Kung magkape ka't malamig na, something is wrong. Alam niyo kasi in the end, yung mga manlalamig, kung tunay na Kristiyano, mag-iinit. Pero yung manlalamig hanggang sa lumayo. Kasi, sino yung lalayo? Yung mga nando dun sa pananampalataya. Kasi hindi ka naman po pwedeng mag-apostatize na wala ka sa pananampalataya. Ibig sabihin, Pastor, may falling from grace, hindi. Merong nagpapanggap. In the end, malalaman natin kung sino yung tunay sa hindi. Kaya ang sabi ng Lord, huwag niyong bunutin yung tares. Hintayin niyo yung araw ng tag-ani. Oh, take note. Kasi yung tares, yan yung napapanggap. Nakahalubilo siya sa mga wheat. Magkapareho yung dahon niya at saka yung tangkay niya. Kaya there is wisdom doon. So, huwag niyong tanggalin. Hintayin nyo ang tag-ani. Bakit? Kasi aanihin pagka panahon ng pag-ani, yung may bunga. So yung walang bunga, maiiwan. Kasi damo yun. So kaya mangyayari yun? In the end. Hello? Kaya yung He is giving us the chance to make a choice to change. Ngayon yun. Kasi dapat, kung tunay yung pananampalataya natin, dapat mamunga ka. Kasi kung di ka mamumunga, ano ka? Damo. Alam nyo, ito problema sa damo. Hindi mo siya tinanim, pero tubo ng tubo. Ito masama. Pag hindi mo siya binunot habang maliit pa siya, pag lumaki siya, ang hirap mo na siyang bunutin. Yun yung trabaho namin ni Carol. Nung kapapabunot ko pa lang, binayad namin ako magkano para malinis lang yung aming maliit na lupain. Ang problema talaga damo. At dapat walang damo. Alam niyo kung bakit? Kasi ma-insekto. Pag pumupo ang aso at pusa, minsan natatapakan mo na, hindi mo pa alam. Malalaman mo lang nakatapak ka pag nangamoy. Kaya hanggat maaari, dapat walang damo. Hello? Ang problema sa panahon natin, yung mga trigo at yung damo, magkasamang tumubo. Minsan, di mo alam. Saan dito? Sabi ng Lord, wag mong bunutin. Kasi baka madamay mo, pati yun, trigo. Hintayin yung tag-ani. Kailan yung tag-ani? Rapture. Kasi sino yung aanihin? Yung mga Kristiyano. Sino yung mga Kristiyano? May mga Espiritu ng Diyos. At nakakaasa ka, kung nasa yung Espiritu ng Diyos, may pagbabago ka. Palatandaan ng buhay Kristiyano, katwiran at kabanalan. At ito yung mga sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos. My sheep hear my voice, I know them, and they follow. Ang linaw. Kaya nagsasabing, Panginoon, sa'yo ako. You call me Lord, Lord, and do not the things that I say. Sino ang Panginoon mo? Tinawag mo nga akong Panginoon, hindi ka naman sumusunod. Sino sinusunod mo? Oh. One thing is needful. Ito yung mahalaga. Yung katotohanan na naririnig nyo, yung pinanggagalingan ng katotohanan na itinuturo sa inyo. Kasi kay Pastor Bob, bagaling ang katotohanan na natututunan natin? Of course not. Tagapagturo lang ako. Hindi sa akin yung tinuturo ko. Kanino? One thing is needful. Yan yung mahalaga. And Mary was chosen. Not good part.
Tanong, pili na ba natin yung mabuti? Ano yung mabuti? Yung katotohanan na dapat sundin. Ano yung mabuti? Yung katotohanan na dapat isabuhay. Kasi yung kasalanan na dapat iwasan, resulta na lang yun ng pagyakap natin sa katotohanan. Take note. Pag sinimulan natin yakapin ang katotohanan at hindi natin bibitawan ito, wala nang lugar ang anumang bagay. Bigla na lang ito maglalaho sa buhay natin. Hindi mo na nga hanap-hanapin eh. Bakit? Kasi preoccupied ka na sa hinakap mo ngayon. Hello? Mary has chosen that good part. Ano yung good part? Yung one thing that is needful. Take note of the word needful. Si Kristo lang. Sapat na. Wala na iba. Wala na iba. What is needful to you? Matanong ko lang. Pastor, kailangan magtapos ako ng pag-aaral. That's good. Kailangan maganda ang trabaho ko. That's good. Hindi naman natin sinasabing masama yan at mali yan. Pero pag pinag-usapan natin what is needful, hindi natin pinag-uusapan yung mga bagay-bagay lang. Kasi ano pa talaga mahalaga sa iyo? Hello? Kasi kumausap ka ng mga tao sa kalsada, yung naglalako ng taho, tanongin mo, what is needful to you? Marami isasagot yan, sari-sari. Pero ang sasagot ng si Kristo lang sapat na, alam mo na, Kristiyano yan. Bakit? Kasi hindi lahat na nagsasabing Kristiyano sila, yun ang sagot. Kasi definitely, maraming mahalaga sa buhay niya. Tama? Are you listening? What is needful to you? Abe? Yung hindi makabante. Kasi may nakaraan. Philippians chapter 3, verse 13. Hindi makabante kasi nabalaho sa kanyang nakaraan. Huwag ka na magdalawang isip. Kung binitawan mo na, iniwan mo na, huwag mo nang balikan. Hello? Ano ibig mong sabihin, Pastor? Kasi tignan natin, ito si Paul na to, si Paul. Paul is also a man of one thing. Philippians chapter 3 verse 13. Anong sabi dito? Brethren, I count on myself to have apprehended, but this one thing I do. Hindi ka makamove on sa nakaraan mo? Kasi pastor, sariwa pa eh. Hindi ko naman tinatanong kung gaano ka sariwa o gaano ka tuyot na. Pinag-uusapan natin dapat, pass na siya. At kung pass na siya, huwag mo nang balikan. Kasi it takes a single-minded person to be able to pursue the right direction. Tama na yung landas mo, huwag ka nang magkamali pa. Philippians 3:13. Brethren, I count on myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth to those things which are before. Kalimutan mo na kung ano yung nangyari in the past. Ang mahalaga, ang dami yung pang pwedeng gawin para mapaganda yung hinaharap. Kasi gano'n man kapangit yung nakaraan na hindi mo na pwedeng balikan,
pagandahin pa, pero may pagkakataong ka para pagandahin yung hinaharap. Hello? Are you listening? Kasi alam nyo, marami na nabubuhay sa nakaraan. Kasi gusto mong panghinain yung tao na excited, paalala mo lang sa kanya nakaraan yan. Woo! Kung di ko alam, dialogue ng Diablo yan. Kasi yung nakaraan, may leksyon na dapat nating natutunan dyan. Hindi naman natin sinasabing tama ka nung nakaraan. Hindi. Kaya nga pangit yung nakaraan natin. Kasi marami tayong nagawang kapalpakan na kung aalalahanin, ayaw mo nang alalahanin kung tutuusin. Pero ba't ganun? May mga nakatanikala sa kanilang nakaraan. When I say nakatanikala, parang nakagapos na hindi siya makaalpas. Sabi ni Paul, one thing I do. Single-minded. Ito lang yung ginagawa ko. Ano yung nakaraan? Tapos na yun. I will pursue a life of holiness and godliness. Alam niyo kung ibig sabihin nun? Yung I follow after, yung which things are, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Alam niyo kung ano yung soon coming of Christ. Na yun yung gusto niyang abutin. Kapatid, ano yung gusto mong abutin? Kung hindi ka single-minded, na yun lang, dapat, marami kang gustong abutin, eh talagang magubuhay mo. Kasi hindi lahat ng gusto mo abutin, maaabot mo. Tama? Isang bagay lang ang kailangan. Si Kristo lang, sapat na. So a life of single-mindedness requires that we put our entire full and focused, fixed trust and faith in Christ. Wala na. Hindi yung asawa mo. Kasi to some of us, pag napag-usapan yung asawa, may ibang damdaming umiiral sa atin. Asawa ko, hopeless na yun. Bagamat some of us, inspirasyon yung asawa, that's good. Pero ganun pa man, hindi pa rin siya. Hindi pa rin siya ang solusyon sa problema mo. Wala na ba sa mission mo? Aminin naman natin yun. Hindi perfecto yung bawat isa sa atin. May nagagawa tayong ikinabubuisit ng kasama natin. Kaya hindi tama na sa kanya natin ilagak ang pagtitiwala natin. Kasi bibiguin at bibiguin tayo ng tao. Pero ang Panginoon kailanman di tayo bibiguin. Amen? Kaya siya lang. Hindi mo na kailangan ng iba pa. Kasi siya lang. Tapat na. Amen ba? One thing I do. Forgetting those things which are behind me. And reaching forward to those things which are before. Para huwag tayong masilat sa lusak ng depression, sa lusak ng disappointment, sa lusak ng emotional instability. Hindi mo malaman
May mga tao na akala nila, baliw na sila kasi hindi na maintindihan yung nararamdaman nila. That's being confused. And confusion is not from God. Dapat i-acknowledge natin, hindi ako dapat ganito. So, kanino ka pwedeng lumapit? Wala nang iba. Kung meron mang malalapitan tayo na hindi tayo mapapahindihan, hindi tayo pababayaan, sino yun? Hindi si Tulfo, ha? Hindi si kung sino-sino pa. Si Kristo lang. Amen ba? So what's the cure to double-mindedness? Single-mindedness. Don't forget the one thing. Okay ba? Na-bless ba kayo dun sa one thing? Mula kay David, kay Mary, kay Paul, kay Peter. Nainip na kayo. Ang tagal naman, Pastor, tagal mo nang sinasabing darating na ang Lord. Ang tagal-tagal eh. Iniinip ka na. Ito yung huling talata ko, 2 Peter 3:8. 2 Peter, huling-huling talata na to, pahabol lang. Pwede hindi ko na nga sabihin pero sasabihin ko na rin. Kasi nainip ka na. Ang tagal-tagal, sinabi mo. Kung naalala ko, lockdown pa, sinabi mo na yan eh. Tapos na nga yung lockdown eh, wala pa rin eh. Ito. 2 Peter chapter 3 verse 8. Be not ignorant of this one thing. That one day with the Lord is as 1,000 years. And 1,000 years is as one day. Okay ba? Akala nyo, ha? Okay ba yung pahabol? So, ang tagal-tagal ka naman naghintay? Hindi pa, wala pa 1,000 years. Alam nyo ano ibig sabihin yan? God will come at the right time. And at the right time, He will make all things beautiful. At that time. Kahapon, bago ako mag-preach, nag-sharing kami ni Brother Lito. Pastor, may nanggugulo sa amin. May nangihingi ng right of way. Naalala ko itong right of way. May nangihingi ng right of way. Ginugulo kami. Si Luz, gusto niya kasuhan. Ako, gusto ko na lang ano eh. Alam niyo ako, Brad, ito, totoo lang ito, ako. Iiwanan natin to lahat. At balang araw, kapatid ako, itong pinaganda niyo to, mapupunta doon sa kaaway niyo. Kanyang-kanya na. Bakit? Kasi mas maganda yung naghihintay sa atin. Nagbago yung itsura niya. Alam niyo, pag may ganong reaction, natutuwa ako. Bakit? Kasi, ibig sabihin yung katotohanan ng salita ng Diyos. May ginagawa sa buhay ng tao. Sabi ko, iiwanan natin ito lahat, kapatid. Kaya ano man pinaganda nyo rito, hindi ko sinasabing wag nyo pagandahin, wag nyo alagaan. Hindi ko sinasabi gano'n. Kaya lang, pag iniisip mo na, ang laki ng problema ko, hindi problema yun, kanya-kanya na. Swerte siya kasi katabi mo eh. Anytime mawala kayo, pag kinuha na tayo ng Lord, sila na ipapalit sa inyo. O di at least, yung inaagaw niya, kanyang-kanya na. O dalhin niya kung saan. Kasi hindi niya madadala yan. Kasi iiwan niya rin. So, kausapin niyo yung asawa ko. Sabi ko, at the right time. At the right time. Kasi sabi niya, Pastor, nai-stress siya eh. Yung nga, kita mo, nai-stress. Hebrews chapter 12. Ano man bigat? Bitawan. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pa napaalalahanan kami ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagkatunay na hindi ka nagkulang, hindi ka nagpabaya, palagi ka nandyan, palaging tumutulong.
Ikaw lang, Panginoon, sapat na sa isang taong tunay na nagtitiwala sa inyo. Kaya dalayan ko po, patuloy niyo ipaalala sa bawat isa sa amin that there is only one thing that is needful to us. At yan ay ang aming Panginoong Jesucristo na palaging nakaantabay at nagbabantay sa amin. Dalayan ko po, patuloy na patatagin niyo ang aming pagtitiwala, ang aming pananampalataya, na hindi kami matitinag ng anumang bagay na nangyayari sa mundo. Salamat po, pinupuri ka namin. Sumatamis sa pangalan namin, Panginoong Ito. Amen.